Alam niyo ba, ang laki na natitipid ko sa scooter kong ito. Bawing-bawi na. $400 lang to na nakuha ko sa Amazon. Pero nagamit ko na siya ngayon almost 7 months na. No? Since napagkuha ko sa kanya last year, bawing-bawi na. Nakatipid pa ako sa oras, nakatipid pa ako sa pera, at medyo komportable pa tayo kahit paano. At ngayong spring na, eto na, na-enjoy ko na yung scooter ko. Pero paminsan-minsan umuulan, tulad dito, umupa na yung ulan. Nagagamit ko siya, pero kung malakas talaga yung ulan, nagbabas na lang ako. Pero mas okay na, no? Compare sa magbabas ako araw-araw, at araw-araw dito ko gastos ng $7 mahigit. So napakalaking bagay yun. Laking bagay yun na pera, no? Marami pang mapupunta nun. Kaya laking tulong yung scooter na to. At eto na nga, dahil day off ko ngayong araw na to, plano kong pumunta ng Walmart para mag-grocery. At etong scooter na ginagamit ko ay napakalaking tulong talaga sa akin. Ang dami kong nasasave araw-araw. At pag ganito ngayong panahon ay napakasarap mag-scooter. Napaka-smooth lang, no? Kasi spring ngayon at talagang na-maximize ko yung scooter ko ngayon. Hindi ko makakalimutang daanan to kasi dito talaga ako na-aksidente. Yun. Ito yun. Ito yung daan na saan nag-scooter. At dahil spring na nga, eto na, naglalabasan na ang magagandang bulaklak. Iba't ibang klaseng bulaklak, no? Na talagang binibili ng mga tao dito, no? Kasi papuntang summer na at mag-e-enjoy na naman yung mga tao dito sa Canada. At bigla ko nga palang nadaanan tong Starbucks at naisipan ko talaga, no? Hindi ko plinano pero naisipan kong pumasok kasi di minsan hindi ko pa na-treat yung sarili ko na pumunta talaga sa Starbucks. At first time ko, no, na-treat yung sarili ko dito sa Starbucks. Pero medyo nahirapan ako dito kasi first time ko na bumili. At hindi ko alam yung mga bibilin ko dito, no, kasi hindi naman tayo palakape. So hindi ko mahanap yung hot choco na hinahanap ko dito. At nahirapan akong pumili kung anong bibilin ko kasi hindi naman talaga ako mahilig sa mga sweets. Oh, sorry. How much is your hot chocolate? Do you have hot chocolate? Sorry? Hot chocolate. Hot chocolate. Hot chocolate. Yeah. That's how you like. Can I see their regular? The regular. And small. This is the small. This so is this is brown and medium. Medium and small one. And I think I'm gonna take the small one. this one. Yeah. At nakalimutan ko, no, dito pala sa Canada, kumpleto dapat yung sasabihin mo sa mga product katulad ng Coke. Yung sinasabi dito pag nag-order sila, hindi Coke Coca-Cola. Dapat kumpleto. Kaya kanina medyo hindi naintindihan ng babae nung sinabi ko na hot choco. Dapat pala hot chocolate talaga yung sinabi ko. Kaya dito sa Canada, almost kumpleto yung mga sinasabi mo dapat sa mga produkto na bibilin mo. At medyo naiilang ako sa mga moment na to kasi hindi ako sanay na mag-coffee or mag-choco dito sa Starbucks. Pero narealize ko nandito ako sa Canada, walang pakialamanan. Kahit naka-scooter ka man, nakasasakyan ka man, no? Walang pakialam yung mga tao dito kasi kayang-kaya mo naman bilhin yung mga binibili ng mayayaman. Yun yung parating sinasabi dito. Parang hindi ramdam dito kung mayaman ka man o mahirap ka man, na pantay-pantay, no? Kasi nabibili ng mahirap dito yung pagkain ng mga mayayaman, halos pantay lang.
At eto na nga, lumabas na nga tayo at nag-clean as you go tayo kasi dito sa Canada, clean as you go. Kaya yung mga staff dito hindi nahihirapan sa pagligpit ng mga lamesa dito sa lobby area nila. So sana no, sa Pilipinas ganun din, yung habit na clean as you go ay ma-practice din ng mga Pilipino. At kung makikita nyo, no, yung Starbucks dito ay napaka-simple lang, no? Parang isang square lang siya na design. Pero napaka-galante, malinis naman tingnan. Tignan nyo yung mga bahay dito sa Canada. Halos lahat. Siguro tingin ko 60 to 70% gawa sa kahoy. Tignan nyo. So, nandito na nga ako ngayon sa Walmart at naghanap tayo ng deodorant. Yung mga deodorant na hiyang ako ay yung mga light lang, no? Kaya ito yung Dove na yung pinipili ko talaga, no? At dito pala sa Canada, ang daming mga offers, yung mga promos, kaya ito yung pinili ko, no? May mga special promo, yung buy one take one, para makasave na rin tayo. At eto din yung Brita. Ito pala yung filter na ginagamit ko para sa iniinom kong tubig. Although safe naman yung tubig dito sa Canada, pero iba pa rin, no? Kung masarap yung tubig na iniinom mo. At sa ngayon, nag-bus na nga tayo dahil nakalimutan ko mag-charge kagabi. So, nalobat yung scooter ko, no? Nabutan na nga tayo ng ulan. So, pasakay na tayo sa pangalawang bus at saktong umuulan na. Sakto. Nabutan tayo ng ulan pero malapit na tayo. So, hanggang dito lang sa vlog na to. This is Ilonggo in Canada again. Thank you and God bless. Hi, Ilonggo in Canada here. Please like, share, and follow po sa ating page. Salamat.